Isa sa mga gusto kong i-share sa inyo, ang personal na buhay ko dito sa Maryland. Ngayong araw nagyaya si Michael na pumunta sa Salisbury, pero hindi niya sa akin sinabi kung saan kami pupunta. Ito yung isa sa nagustuhan ko sa asawa ko. Kahit magti-13 years na kami magkasama, lagi pa rin siyang may pa-surprise. Kahit simpleng kain sa labas lang, magluluto siya ng something na gusto ko, at minsan may pabulaklak pa yan kahit wala rin namang okasyon. Si Michael yung klase na tao na showy. Hahalikan ka niya kahit nasa public place kayo. I-holding hands niya ang kamay mo kahit nag-grocery lang kayo. Magbibigay siya ng bulaklak kahit kailan niya gusto. Sasabihan ka niya ng maganda ka kahit hindi ka naman nag-aayos. At lagi kanyang sasabihan ng I love you kahit araw-araw pa. Anyway, dito niya nga pala ako dinala. Ito ay Indian aroma dito sa Salisbury, Maryland. Alam niyo, first time namin na kumain sa Indian restaurant. Sa tagal namin dito sa Maryland, ngayon lang kami nakakain sa Indian restaurant. Ewan ko ba, pero parang nag-crave siya siguro ng something na gusto niyang kainin. Dito naman kasi malapit sa amin, wala namang Indian restaurant na malapit. So talagang kung gusto mong pumunta sa mga Indian restaurant, isi-search mo pa kung saan. Mabuti na lang itong Salisbury is about mga 45 minutes drive magmula sa bahay. Yung pangalan ng restaurant na to, saktong-sakto talaga, Indian aroma. Kasi alam mo, pagpasok mo pa lang sa restaurant nila, amoy na amoy mo na yung mga seasonings na ginagamit nila, ang bango. Hanggang ngayon, parang nalalasahan ko pa sa dila ko yung mga seasonings na ginamit nila. Ito yung mga in-order ni Michael. Nakalimutan ko na nga kung ano mga tawag dyan. Yung parang pita, ang tawag doon ay garlic naan. At ito naman yung biryani, ito yung the best. Ay talaga naman, ang sarap. Yung biryani nga pala, ang ginamit nilang meat dito is lamb. Pero ang sarap ng pagkakagawa kasi hindi talaga siya maanggo. Alam mong maganda yung pagkakaluto ng lamb kapag halos hindi mo malalasahan yung aftertaste niya. Halos parang kumakain ako ng beef sa sobrang sarap. At I'm sure na dito babalik-balikan namin to mag-asawa. Anyway, si Nia at si Ronin nga pala ay nasa school pa. January 14 ngayon ng Tuesday. So kapag month of January, si Michael wala siyang pasok sa restaurant. The whole month, day off siya ng January. Tapos ang balik niya sa work, mga February na. Pero may bayad siya kahit wala siya doon. Salary kasi ang binabayaran kay Michael, so hindi siya per hour. Anyway, si Michael ay graduate sa Baltimore International Culinary College noong 1992. Kaya naman pag nagluluto siya sa bahay ay talaga namang naa-appreciate ko. You see, kapag may ginagawa kong project sa bahay, kunwari yung something big, katulad yan magpe-paint ng wall, alam niya na talagang trinatrabaho ko talaga at alam niyang mahirap gawin. So feeling ko para makabawi siya, yun yung mga way ng ginagawa niya. Ipagluluto niya ako or dadalhin niya ako sa restaurant, ganun. At may ugali pa rin si Michael na hanggang ngayon hindi pa rin talaga nagbabago. Minsan kapag kumakain ako, lalo na yung mga Filipino food, yung parang sarap na sarap akong kumain. Makikita ko na lang siya nakatitig, tapos pangiti-ngiti. Parang nakakaloko yung ngiti niya. Iniisip ko naman baka naman pinagtatawanan niya ako kasi may kanin ako sa muka, ganun. Pero tingin ko in love na in love pa rin sa akin si Michael hanggang ngayon. Kaya ikaw, kung naghihintay ka pa rin ng love life, siguro ang Pilipino hindi para sa'yo. Malay mo, di ba? Malay mo, afam ang para sa'yo. But make sure nakikilalanin niyo muna bago niyo pakisamahan. Good morning, Pilipinas!